Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog ulit tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, meron tayong tuturo na basic tutorial dito sa Griffin 180 natin, syempre sa Black Mamba natin mga ka-DIY. Pero bago natin tuloy yung video, syempre shoutout muna natin. Yan, lahat ng mga Griffin 180 group chapters nationwide. At syempre, shoutout din natin, Griffin Riders Community, GFS. Yan, Griffin, Falcon, and Samurai. Sa lahat ng mga naka-Samurai, naka-Falcon, welcome kayo sa grupo natin dito sa Pangasinan. At shoutout din natin siyempre yung gumawa, GPM Bowlers San Carlos Branch. Maraming salamat sa paggawa ng hoodie natin. Yan, napakaganda. Diba? At siyempre sa nag-design nito, siyempre si Boss EI, admin natin sa Griffin 180 Community, sa Facebook page natin. Siyempre shoutout sa Boss, napakaganda ng design mo. At ayun, sa mga may problema na katulad ko, panurin nyo itong video sa mga may alam na, sa mga marunong na, skip na itong video kung maboboring na kayo. Pero sa mga walang alam na naka-Griffin or Samurai saka Falcon dyan, watch and learn mga ka-DIY. So ang problema nito, yung issue ng Griffin 180 natin, yan, for almost 7 to 8 months na to. Pag 8 months na rin yung Griffin natin, ngayon lang ako naka-encounter or ngayon ko lang po na-encounter. Yan, switch natin. May problema po sa switch nya. Yan, yung headlight nya hindi gumagana. Ayan, hindi umiilaw. Yung park light lang po. Ito yung switch. Tara. So kung mapapansin nyo, yan. Ito yung problema natin. Yung lumabas na issue nya. Yan. Ito yung park light. Tapos ito yung headlight. So pag headlight natin, wala. Yan, palitan mo, wala. So dito naman, pag ipapassing ko, gumagana. Yan o. Gumagana ba ilaw? Pag ipapassing natin, gumagana yung ilaw nya. So maraming nagkaka-issue ng ganito ngayon at ito na po na-experience ko na sa ngayon. So ang ituturo ko sa inyo kung paano to ayusin. Pero kung hindi na maayos, kung hindi ko na to maayos, ang remedyo lang po talaga nito ay papalitan mo ng buong switch assembly. So ang gagawin natin dyan, tatanggalin lang natin. Tara. Ito. May dalawang Phillips screw dito. All you need to do is to remove this. Dalawa lang yan. Saglit lang naman ito mga ka-DIY. Pag hindi natin ito i-vlog, mga 5 minutes lang po ito. Ito po kasi yung nag-hold sa switch assembly natin. Yan. So pag natanggal na natin yan, gagawin natin, bubukan natin to. Pakita mo. Yan. So tanggalin natin tong cable dito. Dahan-dahan lang para hindi maputol. Tapos yan na. Ito na po. Ito yung sa switch ng idle switch. Yung pag na-traffic ka, naka-stop ka, mamamatay siya pag naka-on sa automatic. Pero pag nakalagay dito sa, pakita mo. Ito. Yan. Pag nakalagay naman dito, naka-off yan. So, naka-off siya, wala. Pag nilagay mo dito sa A, yun, lalabas. Safety, ano yan, magandang benefits ng future nito kasi para hindi ma-access sa gas. Pero hindi yan ang issue natin. Kasi pag yan, tatanggalin mo, ito lang naman mga kaliba. Ang issue natin, ito yung park light, ay yung headlight nya, hindi gumagana. Okay? So, ang gagawin natin dyan, tatanggalin natin ulit ito. Yan. May dalawang tornilyo ulit dito na maliit. Sundan nyo lang yung process na ginagawa natin mga kaliwa. Huwag kayong matakot. Pero pag naka-warranty pa yung motor ninyo, dalhin nyo na lang sa kasa. Patayin ko muna para hindi mag-usay sa battery. Dalhin nyo sa kasa. Pag wala kayong alam sa mga basic wirings, dalhin nyo sa kasa para hindi mabuid yung warranty nyo. Kasi mamaya baka may nagalaw kayong mali. Yan. Tanggalin lang natin yan. Dalawang maliliit. Lagay natin dito. Yan. Pagkatapos, ito naman ang kailangan natin gamitin. Yan. Para lumabas. Yun, no? So, ayan na. Dito, makikita natin yung tinatawag na contact switch. Ayun, no? Yan yung contact switch. So, makalawang na mga ka-DIY. So dito naman, wag po kayong mag-alala kasi may nilagay naman silang sealant or silicone sealant dito na hindi naman siya mababasa. Kaya lang dito kasi siya pinapasukan ng tubig pag nagmo-motor wash kayo. Yan, tanggalin natin mga ka-DIY. Yun, oh. Ayan, proven, kinalawang yung contact switch. Kaya wala siyang contact kasi kinalawang siya. Dito po kasi okay pa, oh, ganyan. Dapat kasi to walang kalawang para magkaroon ng contact. So ayan na mga ka-DIY, nakita mo po natin. Yan. Ito po yung gamit natin na contact cleaner spray.
Any brand naman, kung anong trip nyo na brand, walang problema. Pero sa akin, ito kasi yung gamit natin. Shake nyo lang. Tapos spray natin. Yan. Yan o. So ayan, babaran muna natin. Yan, basahin lang natin. Tapos gagawin natin dyan. Next ay, ano natin ang tissue. Yan. Pinisa natin ang tissue. Kut-kutin natin. Yun, no? Mas maganda dito. Ito, dapat may cotton buds kayo. Ito yung secret tools natin dito. Yan. O, diba? Di natatanggal na yung mga kalawang niya. Kaya hindi po siya nagkakaroon ng contact. Kasi kinakalawang po siya. Yan yung mga alikabok. Tapos, natubigan, nagkakaroon ng corrosion. Yan, acid. Yan. So, ulit-ulitin nyo lang po hanggang sa mawala na yung kalawang. Dapat makikintab na yan, oh. Dami. Isprehan nyo lang hanggang paulit-ulit hanggang mawala. Ano po yan mga ka-DIY? Contact, para po talaga sa contact cleaner yan. Mag-i-evaporate din po yan kaagad. Huwag kayong gagamit ng WD-40 dito. Hindi po pwede yung WD-40. Pero sa iba, ginagamit nila yun. Pero ako, hindi ko nire-required yun. Kasi para lang po yun sa mga bolts and nuts or na hindi matanggal dahil sa kalawang. Pero sa contact, hindi pwede yun. Kasi oily po yun. Ito po kasi, oily po siya pero mabilis po siyang matuyo. O, diba? Wala na agad yung ano. Tapos, itatry na rin natin to. Yan, linisan na rin natin itong isa. Sa may start, push button naman to sa may starter. Yan, ang dami din kalawang ng starter natin. O, kaya minsan, matagal din po siyang mag-contact yung starter button. Kasi dahil po dito. Yan, o. Grabe. So, yan, next thing natin, i-bluera natin. So, ito yung contact. May bulitas po yan sa loob at spring. Natin ay bubuin na natin. Ito pwede nyo namang tanggalin to para malinisan. Pag ibabalik nyo, itong parang lubog dito, yung guide, dito yan. Kasi yan yung magtutulak. Ito, dito. So, pag ganyan siya. Yan. Hindi naman kayo magkakamali dyan. Yan, tapos, bago natin ibalik, ang gawin natin, lagyan natin ng grasa. Yan. Para iwas corrosion. Kunting-kunti lang. Yan. Masyado na madami yan. Yan. Kunti lang talaga. Yan, marami na nga to eh. Yan. Okay, so ganun lang yan. Ito yung gamit natin ng grasa, high temp grease top 1. Tapos, buuin na natin. Ito yung unahin natin na ilabas dito. Yan. So, pag nailabas nyo na to, tapat nyo na lang to. Para matesting natin. Yan, lagay na natin yung isang tornilyo. Tapos, itong isa naman dito. Yan. Tapos, make sure na mahigpit. Or bago nyo higpitan, dapat nakalapat para baon na baon. So, yun, dito tayo magkakalaman. Titesting na natin kung gagana na yung headlight nya. Yun. Ito, dito. So, park light muna. Yun, park light.
Ayan, so meron pang isang problema na nakita ko mga ka-DIY. Itong sa contact niya. Itong isa, yan o, may spring. Dapat po kasi ganyan nagpi-play. May spring po siya. Kumbaga lumalaban po dapat yan. Ito pong sa mismong headlight ng contact, wala o. Wala na yung spring niya, lubog na siya. So hindi siya hindi siya umaabot dito sa contact niya dito sa supply ng kuryente. Ito naman yung sa switch. Wala na o, dapat ganyan kasi yan o. Pakita. Yan. Dapat ganyan po. Ito wala na o, sa may headlight switch. So ang gagawin natin, tanggalin natin to para makita natin kung okay pa yung spring niya. Tulak mo lang to. Yan o. Yan. Oh. Yun, natanggal na. So ito yung sinasabi ko sa inyo na spring. Wala na mga ka-DIY, sira na. Yan o. Kinalawang na talaga siya. So yung spring naputol na pala. Ayan yung problema. So pag may ganito kayo, ayaw nang gumana yung headlight ninyo, ang ibig lang sabihin nun, nasira na yung spring. Yan o. Kaya hindi siya magkukontak talaga. Wala na yung spring niya. Kinalawang na, nag-corrosion na, natunaw, nalusaw na mga ka-DIY. Pwede nyo pa sigurong magamit ito pag itong spring niya, makahanap kayo ng ganito kaliit na spring. Kaya lang, wala tayo ng ganito eh. Kaya ang remedyo talaga nito, papalitan natin to ng buo. Palitan natin ng buo tong handle, yung switch dito sa may kanan. Kasi nasira na yung spring ng headlight natin. Kaya pagka every now and then, kunwari every after 2 months, i-check nyo to. Pag lagi kayong nababasa sa ulan yung motor ninyo o nagpapa-motor wash, i-check ninyo kasi ganito mangyari sa inyo. Malulusaw yung spring. Pwede naman siguro to, tapos lagyan mo ng yung maliit na bearing, tapos ipatong mo to. Yun, baka pwede pa yun. So wala na, hindi natin maremedyohan to. Check natin mamaya kung anong pwede natin i-remedyo. Ang suggest ko sa inyo mga ka-DIY, pag ganito na nangyari, palitan nyo na. Kasi wala na yan eh. Not unless na may mga pwede kayong mailagay dyan. Parang ganito. Wait lang. Mio. Try natin buksan. Makita natin kung meron siyang spring, pwede natin mailagay dito. Try natin. Ayun. Malaki yung spring niya. So ganyan po yun mga ka-DIY, ang sinasabi ko po sa inyo. May spring po siya, yan ang contact. Kaya lang dito wala, maliit. Malaki kasi to. Sayang, hindi pwede. Ano ko yung remedyo dito? Ang dali namang masira nito. Nabulok oh. Or pwede nyo ang gawin nyo, unatin ninyo. Yan, unatin, ganyan oh. Inunat ko. Yun, tapos pag inunat nyo, baka pwede pa yan. Try natin pag nakaunat, tapos ibalik natin. Inunat ko yung spring. Ngayon oh. Pero yan, inunat ko yung ginawa ko. Pwede nyo namang siksikan ng yan, yung parang maliit na bearing. Try natin. Kung gagana. Pag gumana to, gayahin nyo. Pero pag hindi gumana, bili na lang kayo. Check nyo yung sa inyo, baka ganon din yung spring. Testing natin ulit mga ka-DIY kung gagana. Inunat ko yung spring. Yan. Testing natin. Park light, headlight. Wala talaga. Wala.
Yun o, gumagana naman siya, pumipitik-pitik. Oo, diba? So, ibig sabihin, pwede pang magawa ng paraan yan. Yan, so may gagawin tayong panibago. Baka pwede. Tanggalin natin. Yan. Gawin natin ganito. Lagyan natin ng wire para umibabaw siya. Ground naman to eh. Ito ang kailangan niya eh. Para magkaroon siya ng kontak. Dagdagan lang natin. Yan. Try natin to. Baka mubura yung wire. O yan o. O diba? May babaw siya. So ganyan. Try natin mga kadaiwan. Remedyo lang to. Yan. Gawin natin ulit. Yan. Sana mapagana natin. Try ulit. Yan, park light. Head light. Ayun! Gumana mga ka-DIY. Kita nyo, oh. Yung ginawa natin, oh. Dito ka. Makikita naman dyan kung gagana, oh. Ito yung ilaw, oh. Head light. So, park light natin. Park light. Yun. Tapos head light. Ayun, high and low. Oh, diba? So, ganun yung gagawin yung mga ka-DIY pag just in case na nagluluko yung headlight ninyo. Mag-uumpisa yan sa yung nagpi-flicker. Ibig sabihin, pag nagbabibrate, umaalog, nawawala yung contact niya. So, ang gawin niyo, baklasin nyo to, dalawang tornilyo, tapos buksan nyo to. Gaya nung sa ginawa ko, pinakita ko naman kanina. Binuksan ko to. Yan, buksan nyo yung dalawa na to. Ipipix na natin. Pakita ko na lang sa inyo, ipipix na natin to eh. Kasi gumana na. Pakita muna natin. Sila. So ayan, kahit na hindi natin ilagay, gumana na yung headlight. Yun. Yan o. Yan. High and low ko. Passing. Yun. So ganun lang po yung remedyo. Yan. Pakita ko na lang sa inyo. Ang ginawa naman natin, i-reiterate ko lang para bilisan lang natin mga ka-DIY. Actually, saglit lang to pag hindi ko to iba-vlog. Tapos na to kanina pa eh. It's so happy na may nagre-request kasi same problem po kami. Ito, hindi ko to sinadya para i-vlog ha. Talagang may sira po yung sa akin. So, ayan. Tanggalin nyo lang to. Ang unang ginawa kasi natin ay contact cleaner. Baka makuha pa sa contact cleaner. Pero yung ginawa natin sa contact cleaner, ayaw na talaga mga ka-DIY. Kaya, binaklas natin to. So, nung binaklas ko to, ito. Tulak mo lang. Kuha ka ng manipis. Tulak mo lang to. Yan. Dalawa yan. Tapos aangat na yan. Yan. Yun o. Baka maliwanag bili. Okay. So yan. Tanggalin nyo to. May spring dyan. May spring to. Kaya lang yung spring nya nalusaw na dahil sa corrosion. So ang ginawa ko, nilagyan ko ng wire. Dito tayo kumuha ng wire. Any wire naman pwede. Yan. Kahit anong klase ng wire. Pwedeng ilagay dyan. Okay? Para ang purpose lang nun, para umumbok to, umibabaw na parang katulad dito, magkaroon siya ng play. Yan o. Nag-i-spring po siya. Nagbabounce. Ito, hindi, meron pa siyang kunting natira na spring, pero maliit na lang. Nilagyan ko na lang para umibabaw siya. Ground po kasi ito mga ka-DIY eh. Magsiserve sa ground. So, yan. Ilagay nyo lang ng ganyan. Maglalak na po yan. O, diba? O. O. Ganun lang po yun. Tapos, lagyan na lang natin ng grasa. Ng grasa, kunti lang yung grasa ilalagay natin. Masyado na madami. Yan, ganyan. Ganun lang po yun. Ganun lang po kasimple. Dito yan. May guide naman yan. Hindi ka naman maliligaw. Hindi mo naman maipapasok yan pag mali. Yan. So, okay na yan mga ka-DIY.
Tapos ito, kahit hindi mo nalagyan ng grasa kasi magkukontak naman yan dyan. Tapos ito unahin mo, balik. Yun. Tapos dalawang tornilyo. Yan, ganyan lang po siya. Tapos balik na rin natin yung isang tornilyo. Yan, pinakita ko sa inyo para hindi po kayo magkamali. Okay? Pero sa may mga pera dyan, kung ayaw nyong gayahin to, pwede naman na kayong bumili ng bago. Yan. Tapos check nyo to pag nag-okay siya. Yan, dapat merong lalabas yung A. Yan, so okay siya. So okay. Yan, check naman natin yung headlight saka park light. Park light muna. Park light, pakita mo dito. Final touch na to. So ayun mga ka-DIY, napagana na po natin. Sundan nyo lang po yung process ng pinagawa natin. Yan Yan, so all goods na. So kabit na natin. Kunin lang natin tong kable. Pag may time din kayo, lagyan nyo ng to, yung i-lubricate nyo, i-shoot nyo dyan para mas maganda. Tapos ito dahan-dahan natin ilagay dito. Yan, pakita mo. So yan, ganyan lang. Tapos pag nilagay nyo na yan, pasok nyo lang to. Tapos yan, ganyan lang po yan. Tapos lagay na natin yung tornilyo sa likod. Patay muna natin. Patay muna natin. Make sure na nakatapat yan. Maayos. Yan. Yan. Tapos yung isa din. Dapat mahigpit to para hindi magkalas-kalas pag mabilis yung takbo mo. Kasi nandito yung acceleration, hindi pwedeng magloko yan. Yan. Tapos check natin ulit. Andarin natin. Park light, headlight, yun. Okay na. Tayo low. Yan mga ka-DIY, napakasimple. Yan. So yan. High and low. Okay na yung mga ka-DIY. So ganoon lang po, sundan nyo lang po yung process na pinagawa natin. Ingatan po kayo sa pag-DIY dahil wirings po yan. May magalaw kayo na hindi dapat galawin, magkaroon ng short circuit. Pag hindi nyo kaya, pagawa nyo na lang po sa magaling ng mekaniko sa wirings, or pag may warranty pa kayo, under warranty, dalhin nyo po sa kasa para hindi po mag-void yung warranty niyo. Pero pag sa tingin nyo naman, pag napanood nyo itong video at kaya nyo i-DIY, ganoon lang po yung proseso. Ingatan po kayo. Yan dito sa HPT, dalawa lang po ang meaning ng DIY, do it yourself at destroy it yourself. Dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa. Dahil sa HPT, sharing is caring. Yan mga ka-DIY. Shoutout ulit sa lahat ng mga Griffin, Falcon at Samurai Riders Community dito sa Pangasinan. Siyempre, shoutout natin si Bossing Lin from Bulinaw, si Ronald Beltran from Sual, si Romel Mitran from Olonga po, Zambales, si Gian, at saka yung isa nakalimutan ko sa Bataan naman mga ka-DIY. So sa lahat ng mga tropa members and officers ng Greenpeace Riders Community, maraming salamat sa patuloy na support at tiwala mga ka-DIY. So, to God will be the glory. Burn Tams, signing off.